Ilan nating mga kababayan sa Daraga Albay, abala pa rin sa paglilinis sa puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay ilang araw bago ang undas. Bureau of Fire Protection sa Bicol, may paalala naman sa ating mga kababayan sa paggamit ng kandila para iwas sunog. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Inagahan na ni Kuya Chad ang pagpipintura at paglilinis ng mga nicho ng kanyang mga mahal sa buhay dito sa Binitayan Cemetery sa Daraga Albay bilang paghahanda sa darating na undas. Mas maaga, mas maganda kasi mas konti pa yung tao. Plus yung panahon kasi pa iba-iba. So ngayon yung araw na medyo maganda kaya mas maganda maumpisahan na kaagad. Si Kuya Junior naman, matumal pa ang kita dahil kaunti pa lang ang mga nagpapalinis sa kanya ng mga nicho. Yung iba raw kasi, sa mismong undas pa magbabayad para sa kanyang serbisyo. Wala pa, dumarating, wala pang bayad. O, kung kailan kayo sila babayad? Pitsa uno. Ang Philippine National Police at Bureau of Fire Protection naman, sanib puwersa na magbabantay sa mga sementeryo rito sa Albay para matiyak ang kaligtasan ng mga dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa katunayan, mahigit 2,600 tauhan ang idideploy ng PFP Bicol sa iba't ibang sementeryo sa rehiyon bilang bahagi ng kanilang Oplan Kaluluwa 2025. Sa panayam naman ng Radyo Pilipinas Albay, nagpaalala si BFP Bicol Acting Regional Director Fire Senior Superintendent Achilles Santiago sa mga dadalaw sa sementeryo, lalo na sa paggamit ng kandila para makaiwas sa sunog. Sana po maging maingat din sila, siguraduhin na ang kanilang mga bahay ay sarado. Bago man umalis ito, dapat pailawan na yung kanilang mga CCTV naman, mga portables naman yan na connect sa kanilang Wi-Fi and through data, makukuha naman na po nilang i-update yung kanilang sarili. Pagtitiyak naman ng provincial government ng Albay at mga lokal na pamahalaan, patuloy silang magbabantay para maging tahimik at mapayapa ang paggunita ng undas dito sa lalawigan. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.